Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at nandito naman po si Professor Tondon Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Bago muna ang lahat, nais ko munang tayo ay mag-alay ng ating dasal at pakikiramay sa ating mga kapatid sa Mindanao, lalo na doon sa mga nasawi at nasugatan at ang kanilang mga pamilya sa pagsabog sa Marawi sa Mindanao State University kahapon. Kalulungkot, halos apat na yata ang taong namatay na kumpirmado, at sana wag niya magdagdagan at halagpas ng 40 o 40 ang mga nasugatan. Ang iba ay mga malukuhata. Nakalulungkot ito. Saka natin ito pag-usapan kasi wala pang mga data. Gusto ko pag-usapan natin ito pag meron ng mga kumpirmadong mga dahilan, sino ang may mga pakana nito. Bagamat merong mga sinasabi na terorismo, gano'n-gano'n. Mas maganda yung nandun yung mga data. Pag-usapan lang muna natin yung mga inconsistencies ng mga tao. Ano yung inconsistency? Yung may sinasabi kang bagay, tapos after i-contradict mo sa ibang bagay. Marami po yan sa ngayon. Kaya po nagugulo ang ating lipunan ay sapagkat may mga taong ganyan na ang kanilang opinion nakabase kung ano yung convenient sa sitwasyon. At lalong nadadagdagan ng kontribusyon sa kaguluhan o yung ano nito, yung implikasyon nito sa pagiging magulo ng ating bansa at ng lipunan. Kapag ito ay nakadepende kung sino yung pinag-uusapan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pag-usapan natin kunyari itong usapin tungkol sa sovereignty. May mga tao na pagdating sa China, pinagtatanggol natin ang ating sovereignty. At isa sila sa mga nangunguna sa paglaban sa panghihimasok ng China sa ating exclusive economic zone na kung saan meron tayong sovereign rights. Example dito, for example, si Senator Risa Hontiveros at marami pang iba. Kasama ako nila dito. In fact, isa ako sa mga kumukontra sapagkat nitong huling araw, naipakita na naman sa media na meron, akala natin ang Great Wall of China, nasa China lang, pati sa West Philippine Sea. Mga bangka, swarming. Nagpas ng 100 mga bangka ang halos nagtabi-tabi para harangan siguro yung dadaanan ng ating mga bangka o pang-intimidate. Pinaglalaban natin ang ating kakanyahan, ng ating kasarilan dyan. Pero sila naman yung mga tao na pagdating sa usapin ng International Criminal Court, handa namang isuko ang soberenya. Sapagkat sila yung nangunguna sa paghikayat sa ating Pangulo na mag-cooperate sa International Criminal Court. Na naipaliwanag ko na nung isang araw na ang soberenya ng isang bansa ay ginagalang lahat ng institusyong pang-daigdigan o international institutions. Nakabase po yan sa premise na ang sovereignty ng mga states hindi mo pwedeng baliin at suwayin. Madaling salita, ang pag-iiral ng United Nations, ang kapangyarihan ng International Criminal Court ay hinuhugot niya sa fact na iginagalang niya at kinukomplement niya lang ang mga sovereign states. Hindi kailanman naging pamahalaan ang United Nations. Hindi kailanman ang United Nations ay mas mataas pa sa mga sovereign countries. Yun dapat ang... At klaro na sa ICC, papasok lang ang International Criminal Court kung number one, walang sistema ng hustisya o kung meron man ay mayroong mga pagkukulang na hindi pwedeng litisin ang walang provision sa paglilitis sa mga krimeng sakop ng ICC, ng Rome Statute. At kung meron man ganon, ay unable or unwilling ang Estado, ang gobyerno. Saka lamang pwede maghimasok ang ICC. At napatunayan naman natin na sa Pilipinas hindi ganoon ang sitwasyon. Ayoko nang ulitin yung mga argumento ko nung huling araw, isang araw.
Pinag-usapan natin yan dito. Pero sila naman itong yung mga pinaglalaban ng ating soberenya sa West Philippine Sea. Sila naman yung nangunguna sa paggiit na may jurisdiksyon ang International Criminal Court at dapat pang tulungan ng bansang Pilipinas sa paglitis kay Pangulong Duterte. Kasi ang nangyari dito, nakaasa ngayon sa kung sinong tao ang loyalty. Sa halip na maging consistent ka sa mga opinion mong politikal, inaasa mo sino ang masasaktan o sino ang makikinabang, sinong pinaglalaban mo. Kasi kung ang So yun, nagiging consistent ka lang sa loyalty mo sa tao, hindi doon sa pananaw mo. Kaya nagiging negotiated, nagiging very fluid, nagiging very contradictory ang mga posisyon ng mga tao. Pag usapin ng West Philippine Sea, paglalaban natin ang ating sovereignty. Pero pagdating sa ICC, hindi na kinakalimutan na may sovereignty tayo at isinusukon na ito sa International Criminal Court. Hindi ba contradiction yun? Pero pag sinabi ko kasing contradiction, hindi lang naman kabilang kampo yan, yung mga kumukontra sa China pero payag sa ICC. Meron din naman kasi mga tao na pagdating sa International Criminal Court, inuupo ang jurisdiction. Pero pagdating sa West Philippine Sea, maka-China, nakalimutan ng sovereignty. Ini-insist ang sovereignty pagdating sa ICC, pero pagdating sa West Philippines, hindi niya justify at nira-rationalize pa ang China. So, bakit? Kasi ito namang pangalawang sitwasyon, ito naman yung mga pabor kay Pangulong Duterte. Yung mga kontra kay Pangulong Duterte, ayaw sa China, pero gusto sa ICC. Ito namang mga kontra, gusto sa China, ayaw sa ICC. Samantalang ang pinag-uusapan dito is sovereignty. So, nakalulungkot na ang ginagawang sangkalan o basehan ng political opinion ay hindi yung prinsipyo, kundi ang laging pinag-uusapan dito ay yung uh, uh, kanino ba o sino bang taong involved dito, kanino to i-apply, sino ang masasaktan dito, sino ang makikinabang dito. Yun ang tinitingnan. Alam mo, pwede ka naman kasi magbago ng isip eh. Parang ako. People point out to me that nung noon itong opinion mo, ba't nagbago? Nagbabago tayo ng opinion, pero dapat consistent ka. Di ba? May ipapaliwanag mo. So hindi ka sa kasalukuyan nagbabanggaan ng mga opinion. Isa pang halimbawa nito, for example, ito namang issue ng freedom of the speech. Nung yung ABS-CBN ang pinag-uusapan, yung prangkisa ng ABS-CBN, halos maputulan litid ng ilan sa complain na ito ay violation ng free speech rights. Na ginamit ng Kongreso ang kanyang kapangyarihan sa prangkisa ng ABS-CBN para gipitin ang ABS-CBN dahil at gipitin ang karapatan ng ABS-CBN sa malayang pamamahayag. Okay? Pero ngayon, pagdating sa SMNI, abay mga tao yung ito, ang ilan sa mga dito ay hinikayat pa ang Kongresong alisan ng prangkisa ng SMNI dahil hindi nila gusto ang coverage ng SMNI. So yung freedom of speech naman ang pinag-uusapan dito, yan mga free speech kahit kontra ka sa sinasabi ng tao, may karapatang magsalita yan, di ba? Ang freedom of speech hindi lamang sa mga taong nag-agree ka. Hindi lamang sa mga taong disente ang pagsasalita. The freedom of speech applies to everyone. Okay? At malinaw na pagdating dito sa usaping ito, again, may inconsistency ang iba. Na pagdating sa SMNI, sila ay pabor na alisan ng prangkisa o gipitin ang SMNI dahil ayaw nga nila ng coverage nito, ang pagbabalita nito. Pero nung ang ABS-CBN ang pinag-uusapan dito, ay galit na galit sila bakit hindi ginigipit ng Kongreso. Pero ito ay nangyayari din sa kabila.
Ito naman yung mga tao na galit at ang SMNI ay ginigipit, pero nung panahon ng ABS-CBN ay tuwan-tuwa na ginigipit ng Kongreso ang ABS-CBN. So again, it all depends on your political orientation. Yung mga kontra sa gobyerno, kontra sa mga oposisyon, ay yung mga liberal progressives, siyempre pinagtanggol nila ang ABS-CBN. Pero ngayon, dahil ang tingin nila sa SMNI, bearer of fake news, maka Duterte, maka Marcos, yun. Okay lang sa kanyang mawalan ng prangkisa. Ito naman kabila, totoo, yung mga maka Duterte, galit noon sa ABS-CBN, tuwan-tuwa na ginigipit. Pero ngayon, ginagamit ng issue ng freedom of media na siya namang noon ay hinayaan nilang tapak-tapakan na lang. Okay? Kasama na dito si Secretary Harry Roque. Kasi si dating Secretary Harry Roque nung panahon ng ABS-CBN, hindi naman issue daw ng media freedom 'yon. Ngayon, pagdating sa SMNI, inano nila na freedom of freedom of media. Now, of course, maraming magsasabi nito. Gusto kong himayin ito ng konti kasi baka ako naman ay tirahin yan ng mga tao. Hindi, iba naman daw yung issue ng ABS-CBN noon. Sabi ng iba. Kasi noon daw, hindi naman usapin ng media freedom. Usapin ito na pagmamayari ng ABS-CBN. Foreigner daw si Lopez o dual citizen. Nagbigay daw ito ng Philippine Depository Receipt sa mga foreigners. So therefore, nilabag ang constitutional provision na kailangan mga Pilipino mga may-ari ng isang istasyon ng komunikasyon, ng media. Maraming paglabag. Merong labor law violation, merong hindi pagbabayad ng buwis. So, inisesa yun. Pero ako naman, huwag tayo magmukhang tanga. Huwag tayo huwag nang dilugin ng ating ulo. Kung ang ABS-CBN maganda ang reporting sa Pangulong Duterte noon, hindi mangyayari yan. Hindi ba? Kaya lang naman, nagkaroon ng ganyan, nasitay ang mga ganyan dahil ang Pangulong Duterte galit sa ABS-CBN noon at nagsunuran ng kanyang mga kaalyado sa nagsunuran ng mga kaalyado sa Kongreso. Pero alam mo, ang tanungin natin, bakit doon ang ginawa ng Kongreso, hindi niya binigyan ng pansin masyado yung content ng reportage ng ABS-CBN na situtukan yung mga ownership. Kasi alam nila na kapag tumutok sa content, it's really a violation of the Constitution because no law shall be passed abridging the freedom of speech. And a franchise is a law. Pag ibinase mo yung pagde-deny sa franchise ng isang tao dahil sa anong sinabi niya, then that is abridging the freedom of speech. So, violation na ng Constitution. So, maingat noon, talagang sinadya nilang hindi gamitin masyado yung content ng ABS-CBN reporting. Mas ginamit nila. Kaya sinasabi nga ni Harry Roque na hindi naman media issue yun eh. Oo nga, pero alam naman natin pinagtakpan lang yun. Tinakpan lang yun. So ngayon, malinaw na issue pa rin ang media. Kasi kung ang ABS-CBN na hindi kontra sa kay Pangulong Duterte noon, hindi ko alam kung magkakaroon ng issue. So again, balik tayo sa issue ng consistency. Ito yung sinasabi ko na parang may mga hindi tayo yung rasyonal, yung reason. Alam mo, ang pundasyon ng demokrasya ay katwiran. Hindi lamang bilang, hindi lamang paramihan niya ng tao. Kasi kahit madami ang tao, majority, kung irrational yung majority na yon, hindi ginagamit ang katwiran o reason, hindi tayo magiging maayos. Walang kaayusan ang ating lipunan. O isa pang hindi consistent, kunyari itong kay Senator Laila de Lima. May mga tao na nagsasabi na ang ating rule of law ay malakas dahil freed on bail si Senator Laila. Pero itong mga tao ito, sila din yung mga
balik ako sa issue ng ICC, sila din yung mga nagpo-post ng, maging si Senator De Lima, yun, matapos niyang purihin ang ating judicial system, ang apat niyang sabihan na Pangulong Marcos, pasalamatan niya na hindi nakialam, sila din naman yung nagsasabi ngayon na may problema sa ating justice system, kaya dapat ICC ang lumitis kay Pangulong Duterte. So doon na lang hindi ka consistent. And then on the other side, meron din man yung mga tao na, kini-question ang independence ng huwes na nagpalaya kay Laila de Lima, pero pagdating kay Pangulong Duterte, walang problema sa justice system. Okay lang dito siya litisin. So, the problem here is consistency. The problem here is that you do not contradict yourself. Apparently, people don't look at principles. They look at personalities. Okay? Ako ilang beses na akong binabanata. Dito na lang mga comment. Minsan natatawa na lang ako. Katulad last time. Alam ko namang marami ang nanonood dito ng mga lalang Marcos loyalist. Kapag magsalita ako ng pabor kay Marcos, tuwan-tuwa. Pero kapag kinukontra ko na, galit na galit. Kung ano-ano mas sinasabi tungkol sa akin. Umayos nga kayo. Hindi lahat gusto ninyo sasabihin ko. At sabi ko nga noon, kung hindi niyo gusto sinasabi ko, lumayas kayo dito. Kasi kung ang hinahanap niyo yung mga vlogger na laging sasampay, ang galing-galing ng presidente, tuwan-tuwa ka na ganyan-ganyan. Well, hindi ako yun. Kasi ako, alam niyo naman ako, ang brand ko is patas ako. Kung maayos ang ginagawa, pupurihin ko. Pag hindi maganda, babanatan ko. Ngayon, maraming nag-react. Kasi parang sa akin kasi, consistency is important. That's part of my brand. I have to be consistent. I have to be fair. I have to be factual. Hindi dapat ako nawawala dahil loyal ako sa isang tao. Katulad na lang, ilan ba sa inyo nagsabi tungkol doon sa pagsabi ko na nagkaroon ng diktadura sa panahon ni Marcos? At sinabi ko na ako'y matanda na. Siguro maraming salamat sa mga taong nakikita mo ka. Siguro sinasabi hindi naman tumatanda pa. May mga nagsasabi mas matanda pa ako sa iyo. Tinignan ko yung profile. Abay, Diyos ko mga 50 anyos. Ako po'y 62 na. Mukha lang akong bata. So, sasabihan, mas matata pa kasi nung panahon hindi naman kami nabuhay noon. Okay lang naman ang buhay ko nung martial law. Hindi naman kayo na problema. Siguro ikaw, aktivista ka. Alam mo sa totoo lang, hindi porket hindi mo naranasan, hindi naranasan ng iba. Yun lamang po. Ang susi para maging critical kang mamamayan, huwag lang yung karanasan mo ang tingnan mo. Tingnan mo yung nangyayari sa paligid mo. Maaring sa inyo, sa lugar ninyo, hindi mo naranasan ng bagsik ng martial law. Mapalad po kayo. Siguro nga, hindi kayo maingay. Hindi kayo nagsasabi ng hindi kayo lumalaban sa gobyerno. Hindi kayo nagsasalita. Hindi ba? Hindi kayo kumukontra. Pero, hindi lahat ng tao ganun ang karanasan. Marami akong kilala na kinaladkad na lang at hindi na nakita. Sabihin nyo, aktivista kasi sila. Ganun pa man, hindi sila ang pamahalaan, walang karapatang patayin, parusahan, pahirapan, at ikulong ang mga tao dahil lamang sila ay kumukontra sa gobyerno. Karapatan po natin. Okay? Ewan ko ba sa inyo kung bakit galit na galit ang iba sa inyo sa aktivista, samantalang lahat ng pakinabang at biyayang ginagawa nyo ngayon galing nyo sa aktivismo. Mayroon kayong 13th month pay, hindi ba? Mga pakinabang, mga minimum wage. Sino bang nakipaglaban para magkameroon ng ganyan? Mga aktivista, mga labor leader, mga tinatawag yung komunista. Sila po ang nakipaglaban sa mga batas na yan. Yung mga pagsasalita nyo ngayon sa malaya kayong nanginginsulto sa social media, sino bang nagbigay sa inyo ng karapatang magsalita ng malaya? Hindi ba mga aktivista ang nakipaglaban dyan? Yung mga nabulid sa dilim ng gabi, yung mga pinahirapan? Yan ang nakipaglaban. Lahat ng mga minimithi natin at mga tinatamasa natin ngayon ng mga espasyo ng demokrasya ay nangyari yan dahil maraming mga taong nakipaglaban. Kayo ba, kung nagtatrabaho kayo sa isang pabrika at kayo inaapi-api na ng inyong nagmamayari,
Hindi ba kayo magsasalita? Hindi ba kayo lalaban? Ba't galit kayo sa mga aktivista? Ngayon, kung kayo ay hindi magsasalita, abay, choice nyo yan. Diba? So, yun yung hindi ko maintindihan. Tatang iba galit na galit sa mga aktivista o komunista. Diba? At saka huwag niyo akong kwentuhan. Diba? Mukha akong bata, pero nabuhay ako ng panahon. At siguro, dahil marami akong napuntahan lugar, marami akong uh, naging exposure, naging malawak ang pananaw ko tungkol sa mga bagay-bagay. Ako mismo hindi nakaranas. Kaya kung sarili ko lang sasabihin ko, wala akong naranasan kahirapan. Hindi man ako hinuli. Sumasama ako sa mga rally, pero hindi naman ako nahuli. Hindi naman ako napahirapan, hindi ako na-torture, di ba? Kung sarili ko lang iisipin ko, walang problema. Okay. Pwede ko sabihin na hindi naman, wala naman diktadura. Pero hindi lang Antonio Contreras sa buhay ng panahon yun. Diba? Hindi dapat sarili lang natin tinitingnan. So, eto, bakit ito sinasabi? Kaugnay kasi ito doon sa sinasabi consistency. Kaya tayo inconsistent. Kasi ang tinitingnan natin, yung ating loyalty sa mga political images and political figures. Marcos loyalist ka. Kaya kung anong maayos sa mga Marcos, kahit nagsasalimbayan na yung mga nalilito ka na, okay, kung saan direksyon, yung mga araw sa likod ko, okay lang sa inyo. Kung maka-Duterte ka, ganun ka rin. Kung galit ka sa mga Marcos, kahit nagiging inconsistent ka na, walang problema sa'yo. Kasi ang tinitingnan natin yung ating sarili, hindi natin tinitingnan yung prinsipyo. Alam mo kung patuloy tayong magiging ganyan, wala talaga tayong kinabukasan. Kasi kahit sinong presidente, nag-iiba lang kung saan tayo panid. Katulad kung ng panahon ni Noynoy Aquino, galit tayo sa gobyerno. Ngayon, hindi tayo galit sa gobyerno. Pero darating yung panahon, hindi araw-araw laging Pasko. Gulong ng palad yan. Darating din panahon, kayo uli ang nasa minority, kayo ulit ang nasa ibaba, kayo ulit ang nasa, hindi magbabago ang takbo ng politika sa bansa kung patuloy nating pairalin ang ating mga irasyonalidad, ang ating hindi paging makatwiran. Ang isang demokrasya, hindi lamang paramihan ng tao. Ang isang demokrasya dapat naka-anchor din sa katwiran. Dahil pag wala ng katwiran ng demokrasya, nakikita natin sa mga inconsistent positions, we will always have this issue. We will always be confronted with ethics. Anyway, sige po. By the way, ako yung nagpapaalam ulit sa inyo sa Miyerkules. Wala po tayong usapang politika sapagkat nasa fieldwork na naman ako. Babalik na lang po tayo sa Biyernes next. Itong week na to. So, Wednesday po walang tayong usapan. Pero sa Friday, meron. Sabi niya, ano ba yung busy-busy si Prof. So, alam niyo naman kasi, hindi naman itong aking buhay. Ako naman ay libangan ko lang itong makipagkwentuhan sa inyo. Pero meron akong ibang buhay. Meron akong trabaho. Kailangan ko rin buhayin ng pamilya ko. Kaya yung mga nagsasabi dyan na bayaran kasi yan eh. Parang minsan na ko na. Kung bayaran ako at marami na akong kinita sa gobyerno, di ba? Ba't ko ba ginagawa ito? Hindi ba? Isa na ako nag-retire na. Pare-pareho po tayong kumakayod. O sige. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na ko yung mga puso at nakapagpabago ko ng mga panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin, ano lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan. Sabi sa akin ng UP, serve the people. Mo, sa labanan ng UP at Lasal sa basketball, ako ang masaya. Kasi kahit sino sa kanilang manalo, wala akong problema. Nung unang game, panalo UP. Go UP. UP naming mahal. Tapos kahapon sa laro, second game, panalo Lasal. Animo Lasal. O sige, sa game 3, magkakaalaman. Ako ay natutuwa sabagat kahit yung laro na kahit sino manalo, panalo lagi ako. Siguro yan ang swerte. O sige na, kita-kita lang tayo sa Biyernes. Sa Miyerkules, wala po tayong usapang politika. Ingat po tayo lagi. Lagi po sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal. See you Friday. Bye for now.